Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung magulong buhay ngayon ni Atong Ang at saka ni Gretchen Barreto dahil sa pagkakasangkot dito sa sa more than 100 missing sa Bungeros. Sa mga developments ngayon mga kababayan, itong si Atong Ang saka si Gretchen Barreto kino-consider na po na mga suspects. Yan yung sabi ng Department of Justice. At iniimbestiga na sila mga kababayan. Sabi po ng DOJ, si Secretary Boyeng Rimulya. Sabi po ni Rimulya, itong si Atong Ang saka si Gretchen Barreto, kailangan niya na masama sa investigasyon bilang mga suspects. Kasi sila mismo yung pinangalanan bilang mastermind. Direktang iniuugnay mga kababayan. Ang sabi ni Totoy, alias Totoy, itong si Julie Dondon Patidungan na dating farm manager, pinagkakatiwalaan mismo ni Atong Ang sa kanilang farm. And that is, admitted mga kababayan sa paparesko niya kahapon. Talagang katiwala nila ito. Kaya lang biglang bumaliktad. Matapos mga kababayan na masama siya sa mga suspects. So siguro iniisip, bakit niya kami? In fact, yun ang naging testimony sa mga naunang interview ni Patidungan, ni alias Totoy. Interview sa GMA. Pero Emil Sumangil, nautusan man lang niya kami. Ang nag-utosan niya sa amin, si Atong Ang mismo. So hindi pa pwede mga kababayan na with the testimony ng masasabi natin siguro gagawin tong star witness ng DOJ or state witness po. Hindi pwedeng hindi imbestigahan yung dalawa. So until today, ang nagsasalita pa lang po si Atong Ang. Dumipensa siya, kasama niya yung mga abogado, dalawang abogado, ang isa kilala ko personal, si Lorna Kapunan, mga kababayan, yung isang kilala natin personal, si Attorney Caroline Cruz. Ngayon, sabi po ni Rimulya, yung formal na reklamo niya, complaints against them and other suspect will be filed sooner than later. Madaling sabi, yung mga ibinulgar mga kababayan ni Totoy, alias Totoy, binigyan ng weight, may bigat. Hindi magsasalita si Boyeng Rimulya ng ganon na a complaint niya or complaints against them will be filed sooner than later. Madaling sabi, may mga corroborating testimony na siguro na nakuha din. Hindi lang yung mula sa bibig ni alias Totoy. Ang suspect na si Julie Dondon Patidungan, who is also known as Totoy, revealed in a television interview the alleged involvement of Ang and Barreto in the disappearance and deaths of Sabongeros. Sabi ni Patidungan, actually there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group ito yung main group. So dahil sa naging revelasyon ni Patidungan, nag-file bumuelta si Atong Ang. Nag-file kahapon sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ng criminal complaint against Totoy and Alan Bantiles of attempted robbery with violations and intimidation, grave threat, grave coercion, incrimination against innocent persons, and slander. Nag-deny itong si Ang ng kanyang involvement sa disappearance ng mga missing sa Bungeros at sinabi niya that those he charged humingi sa kanya ng 300 million from him so that he will not be named as being involved in the crime. Madaling sabi, ang sinasabi mga kababayan, ang depensa ni Atong Ang, gusto lang anyang mangutong, pera-pera lang anya, mag-extort sa kanya, itong si Patidungan alias Totoy. Pero sabi po ni Boyeng Rimulya kahapon, ano man yung mga sinasabi ni Atong Ang cannot affect us anymore. As the Secretary pointed out that we are working for the truth and not on their claims. Mabigat po itong statement, mga kababayan ni Boyeng Rimulya. Madaling sabi, kung i-interpret natin itong mga statement ni Boyeng Rimulya, hindi niya binibigyan ng bigat yung mga claims ni Atong Ang kahapon.
Wala niyang epekto ang mga pronouncements, mga paliwanag ni Atong Ang kasama yung kanyang mga abogado. Kasi anya, ang objective namin dito ay malaman ang katotohanan sa pagkawala nitong mga sabongeros na ang sabi itinapon mga kababayan sa Taal Lake. Kaya sabi ni Atong Ang, tuloyan niya ang aming pag-imbestiga. The investigation will proceed and we will do what we have to do and hindi pwedeng daanin sa publicity ito. Referring po doon sa papreskon ni Atong Ang kahapon, hindi ito anya madadala sa publicity. Malinaw naman po doon sa papresko ni Atong ang intensyon niya, sinabi niya mismo doon. Baka niya kasi maniwala at yun na yung magiging direksyon ng investigasyon ng DOJ na isisiroin siya sa kasi Gretchen Barreto bilang mga pangunahing suspects. Kaya ang ginawa mga kababayan ni Atong Ang nagpa-presscon sabay ng pag-file ng asunto kay alias Totoy. He also lamented that several quarters believe that nothing will come out in the investigation because some powerful persons are involved. But he said the DOJ continues to persevere and does not lose faith that justice will be done in the case of missing sabongeros. May utos na mismo mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yon ang ginagawa ngayon ng Department of Justice. Kasi, kaya nga po Department of Justice, to give justice doon sa mga biktima. Kasi yung mga pamilya ng biktima ng missing sabongeros, humingi ng tulong sa DOJ kasi 4 years na po. 4 years na natutulog mga kababayan yung kaso. Walang resolusyon. Kasi until today, hindi pa malaman kung sino talaga. Although may tinuturo na po na mastermind. Ito na nga po si Atong Ang. O ngayon, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung latest reaction din ito doon sa naging pahayag ng kampo ni Atong Ang. Ni Atong Ang mismo na hindi man dapat, walang credibility po ang witness. Itong si alias Totoy, sabi ni Atong Ang, kasi kriminal niya yan. Napakaraming kaso, sangkot sa mga pagpatay, robbery. Pero ito po yung sabi ng PNP. Ngayon lang po, PNP, wala niya kaming records ng anumang standing warrant of arrest laban kay alias Totoy. The Philippine National Police, Regional Office 13, said it does not have any standing warrant of arrest against Julie Patidongan or alias Totoy, yung whistleblower ng missing sabongeros. Sa interview po ng DCMM Teleradyo, sinabi po ni Police Major Jennifer Umiter, ang chief ng Regional Public Information Office, PRO 13, ng kanilang opisina, walang standing warrant of arrest laban kay Patidongan. When asked regarding the posters disseminated by the PNP appealing to public for arrest of wanted persons including Patidongan, sabi ni Umiter, hindi po namin nakita. Hindi rin po kami familiar doon sa poster regarding doon sa mga wanted persons. Kung mayroon po talagang warrant po at sabi nyo tumakbo siya na mayoral candidate ng province of Surigao del Sur, talagang dakpin namin, sir. Kung mayroon na talagang warrant itong taong ito. Yung poster na nilabas nila kasi rito ay walang hawak. So madaling sabi, naging politiko pa pala ito. Ay sa bagay, yun ang sabi niya, no? Humingi pa nga ng tulong daw sa kanya, itong dati niyang farm manager. Humingi ng pundo, sabi ni Atong Ang sa interview kahapon. Sinabi pa nga ni Atong Ang na, bakit mo anya ito nagawa sa akin na ang turing ko sa iyo, para ko ng anak? Yun. She added that an error may have occurred during the process. Siguro po may mga hindi na download kasi may e-warrant na kami. Baka hindi lang na-update sa pag-send sa amin online. Baka sila mismo may mga warrant of arrest na hawak nila kaya nag-post ng ganon. Pero dito sa amin, sa Caraga, wala po kaming natanggap o nahawakan na warrant of arrest ng taong ito.
Si Patidungan or alias Totoy is among 6 individuals facing charges of kidnapping and serious illegal detention in connection with the disappearance of cockfighting enthusiasts or sabongeros from Rizal. Despite the allegations against alias Totoy, some officials believe that his testimony holds weight. Bakit mabigat yung pinapaniwalaan pa rin? Mabigat yung testimony kasi nga po, dati siya na farm manager ni Atong Ang. At mismo, si Atong Ang nagsabi, oo niya, dati ko siyang farm manager. Kaya lang gusto daw siya na gatasan ng pera, humingi ng 300 million. Pero baliktad naman po yung sinasabi ni alias Totoy. Yung 300 million na yung sinasabi niya, inoffer niya yon na 300 million sa akin para i-recant ko yung aking previous testimony. O ngayon, mga kababayan, nag-react po yung Congress dahil sa pagtayo ni Attorney Lorna Caponan bilang abogado po ni Atong Ang. Di ba si Lorna Caponan, mga kababayan, magiging parte siya ng private prosecution sa impeachment complaint laban kay Sara during the trial. Na ang sabi pa ni Lorna Caponan nang ma-interview, mga kababayan, kung bakit niya tinanggap ay must be niya on the right side of history. Kaya tinanggap niya na maging private prosecutor sa impeachment trial laban kay Sara. Ngayon, tinanggap din niya bilang abogado ni Atong Ang. Nag-react po yung Congress. Ito siya, bad optics niya. House may boot Caponan from Sara Duterte's trial over Atong Ang ties. Hindi magandang pangitain. Sa bagay, tama din. So, mamili na lang siya kung saan siya. Kung pinili niya na maging abogado kaya di mag-focus na lang siya kay Atong Ang. Imbes na maging parte pa ng House Prosecution Panel kasi bad optics nga. Di ba? Unang-una, si Atong Ang, mga kababayan, naging lalong makapangyarihan. Nagsimula siya noong panahon ni Erap. Doon siya nakilala. Ngayon, naging consultant kasi ito ni Digong, si Atong Ang, tungkol sa mga illegal gambling, paano maging legal. Kaya di ba yung isabong, nagsimula panahon ni Digong. So ito na siya yung balita ngayon. Sabi dito sa Politico News, the House of Representatives is reportedly reconsidering its decision to include lawyer Lorna Caponan in the roster of private prosecutors for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte after she signed on as legal counsel for billionaire gambling tycoon Charlie Atong Ang. So sabi po ng source sa Congress na yung mga House leaders nagdadalawang isip about Caponan's participation due to Ang's controversial background. Ang is accused of masterminding the abduction and alleged killing of 34 cockfighting enthusiasts. Pero sabi, more than 100 nga po yung mga missing sa Bungiros. So sabi dito sa Politico News, it would reflect poorly on the House if Attorney Caponan joins the impeachment team while representing someone as controversial as Atong Ang. It creates a serious credibility issue for the prosecution niya. Caponan was earlier reported to be among the volunteer lawyers who would assist the 11-member House prosecution team in presenting evidence once the Senate convenes as an impeachment court to try Duterte. When asked about her role, Caponan told BNC that ang BNC po, Billionaire News Channel, that she is merely one of the volunteer lawyers consulted by the House for the impeachment trial. No official statement by the House yet on who will be the private prosecutor, sabi po niya. So anyway, tingnan na nga lang natin sa mga susunod na araw kung magiging party pa si Attorney Caponan. Siguro, mas maganda talaga na wag na lang. Dito na lang siya kay Atong Ang.
Kasi tama naman, bad optics, hindi magandang tingnan. Parang namamangka sa dalawang ilog green, parang si Amy Marcos. Pero ngayon, hindi na. Talagang lumipat na ng kampo si Amy Marcos. O ngayon, idagdag ko na lang itong balita sa showbiz mga kababayan kasi malungkot na balita uli sa showbiz, showbiz world. Si Lolit Solis, kilalang reporter, manager ng mga kilalang mga artista, na maalam na din po. Yan o, at age 78, may mga karamdaman na to, mga kababayan, si Lolit Solis sa pinakahuling interview. Ito ngayon yung balita. Ito yung picture niya nung nasa prime years pa siya ng pagiging reporter, showbiz manager ng mga known showbiz personalities. So sabi dito, veteran showbiz columnist and talent manager Lolit Solis died Thursday kahapon po after her long battle with kidney disease as confirmed by her family. 78 years old po siya nang mamatay kahapon. Solis' death was confirmed by her daughter Isnisi in a message to the Inquirer ngayong araw na to. Our beloved Manay Lolit Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. Manay Lolit leaves behind a loving family and many friends who will always cherish her memory, sabi po niya. We love you, our dearest Manay, and you will forever be in our hearts, she added. Rest well in the loving embrace of our Lord. Ito naman yung post ni Nino Mollac. Paalam, Nanay Lolit. Pahinga ka na. Wala nang sakit, wala nang hirap. Ito rin yung post ni Bong Revilla. Paalam, Nanay Lolit. Pahinga ka na. Wala nang sakit, wala nang hirap. Sobra kitang mamimiss. Solis had been vocal about her medical condition through her social media pages, sharing instances from the hospital and from when she underwent dialysis treatment. Just last April, the showbiz columnist disclosed that she had been undergoing dialysis treatment twice a week, with each session lasting for 4 hours. Sabi niya, tanggapin na lang, wala ka nang magagawa, she said at the time. Salamat sa mga alaga ko, sa mga kaibigan. I can happily face and accept it, she added. Que sera. What will be. Remain standing and not losing faith. Yan siya mga kababayan, yung nagda-dialysis siya. But this did not stop her from attending her last birthday celebration noong May, when she was feted by her friends in show business, among them Rula Asis and celebrity friends like Bong Revilla and wife Lani Mercado, Lorna Tolentino, Christopher De Leon and wife Sandy Andolong, Glidel Mercado and Tonton Gutierrez and Gladys Reyes. Sa kanyang last post on Thursday, kahapon lang, Solis lamented feeling hopeless, helpless and weak amid her condition, describing it as an eye-opener for her. Si God na lang. Si God, alam niya when or where ibibigay sa iyo ang mga bagay. So grateful na ngayon, older na ako, nangyari ito. Meron na akong pasensya at wisdom na tanggapin ang mga bagay. Solis made a name in the showbiz industry as an entertainment columnist, talent manager, and show host, including stints in the now-defunct talk shows Star Talk and Celebrity TV. Noong 1994, she was involved in the Manila Film Festival scam where she admitted to manipulating the results for the Best Actor and Best Actress awards. Solis announced her then talents Gabby Concepcion and Rofa Gutierrez as the winners instead of real winners na sina Edo Manzano and Aiko Melendez. Solis had reflected on this, saying it was both a nightmare and the biggest lesson in her life. Pumalag doon si ang mayor noon mga kababayan, si Alfredo Lim. Yun ang
Yun ang famous na nabitawan ni Lolit Solis noon. Dinadaya niya yung result ng awards. Take it, take it. Ito siya. Manila Film Festival 1994, The Scandal That Rocked Showbiz. Ayan, si Lolit Solis. Ito yung ang dapat winner si Ido at saka si Aiko. Ang minensyon ng pangalan si Gabi at saka si Rofa. At ang sabi niya, take it, take it. Binawi ni yung award. Pumalag si Manila Mayor Alfredo Lim. Binawi niya yung award. Doon mismo sa stage na yon, during the awarding night, awards night. Yan siya mga kababayan. Sabi dyan, the infamous take it line in the best actress is sinadyang ibiti ni Gretchen. Si Gretchen Barreto pala yun. Ang i-anunsyo para sabay nilang basahin ni Vivica ang pangalan ng nanalo. Pero inunahan ni Vivica si Gretchen. Sumigaw si Vivica, Ropa Gutierrez. Kita ang matinding pagkagulat sa mukha ni Gretchen. Natigilan siya, sabay baling ng tingin sa mga judges. Ito si Vivica, ito si Gretchen. Habang umaakyat sa stage si Rofa para tanggapin ang trophy, narinig sa microphone si Vivica na nagsabing, take it, take it. Pumalag si Mayor Lim, pinoclaim si Edo and Aiko as winners kasi sila naman talaga yung nanalo. So sabi dyan, kaagad kumilos ang mga tauhan ng accounting firm na nagtabulate ng mga boto. Sinabi nila na noon ay Manila Mayor Alfredo Lim na mali ang mga inihayag na nanalo. Sa halip na si Gabi ang tunay na Best Actor winner, si Edo Manzano para sa pelikulang Zacarias. Yan po. Si Aiko Melendez naman ang nanalong Best Actress para sa Maalaala Mo Kaya, The Movie, hindi si Rofa. Yan po. Ito si Mayor Alfredo Lim. Personal na isinauli ni Rofa ang Best Actress trophy sa tanggapan ni Mayor Lim. So sabi dito, sa isang press con noong June 25, ibinunyag ni Gretchen na sina Lolit Solis at Annabel ang nasa likod, si Annabel Rama, nasa likod ng dayaan. Inuulat ng Chicago Tribune. Si Lolit noon ang manager, hindi lamang ni Gabi kundi pati ni Nanette na kasamang nag-present ni Rofa ng Best Actor Award. Si Annabel naman ang tumatayong manager ng anak na si Rofa. Dagdag pa ni Gretchen na pinangakuan daw siya ni Lolit na papanaluning Best Actress sa susunod na award ceremony. Iyon ay kung tatawagin niya ang pangalan ni Rofa bilang Best Actress, pero tumanggi raw si Gretchen. Kapa naman na mariing itinanggi ni Lolit at Annabel ang akusasyon ni Gretchen. So yun ang sinasabi ni Lolit Solis na pinagsisihan na niya. Lolit has reflected on this, saying it was both a nightmare and biggest lesson in her life. So ganon mga kababayan. So walang idudulot na maganda ang pandaraya. That is the lesson of history sa showbiz dito sa buhay ni Lolit Solis. So anyway, mga kababayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating bagong YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. Lagi nating tatandaan, sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.